Welcome to Kabali TV. Halina't matuto tayo kay Ginoong Katuto. Ang pagligtas kay Florante, saknong 126 hanggang saknong 142. Sa mga saknong na ito, patuloy na isinasalaysay ni Florante ang kanyang mapait na karanasan matapos siyang pagtaksilan. Ikwinento niya kung papaanong dahil sa kasamaan at paglilinlang ni Adolfo, nahuli siya ng mga tauhan nito at dinala sa isang masukal at mapanganib na gubat. Doon siya ipinagapos sa isang puno at iniwang mag-isa, tila hinatulan ng kamatayan na walang kalaban-laban. Habang siya ay nakagapos, ramdam niya ang matinding sakit, pagod at pangungulila. Wala siyang magawa kundi alalahanin ang kanyang nakaraan at ang mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang paghihirap, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang minamahal na si Laura. Nag-aalala siya sa maaring sinapit ito, lalo na kung ito ay nasa kapangyarihan ni Adolfo. Iniisip niya na maaring napilitan si Laura na sumunod sa kagustuhan ni Adolfo upang mailigtas ang sarili o ang kaharian. Dahil dito, lalo siyang nalulungkot at nasasaktan. Bukod kay Laura, naisip din niya ang kanyang ama at ang kaharian ng Albania na kanyang ipinaglaban noon. Habang inaalala ni Florante ang mga pangyayari, lalo niyang naramdaman ang sakit ng pagtataksil ng isang taong minsan niyang itinuring na kaibigan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Adolfo, na dahil sa inggit at kasakiman ay nagawang sirain ang buhay ng iba. Ang ganitong pangyayari ay nagpapakita kung gaano kalupit ang maaaring gawin ng isang taong paghaharian ng galit at pagnanasa sa kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap na naranasan ni Florante, nanatili pa rin sa kanyang puso ang kanyang katapatan at kabutihan. Hindi nawawala ang kanyang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa kanya kahit siya ay nasa bingit pa ng kamatayan. Mensahe sa bahagi ito ay ang kahalagahan at katapatan, pagmamahal at pagtitiis sa gitna ng pagsubok. Kahit na dumaranas ng matinding paghihirap si Florante at nakagapos sa gitna ng gubat, hindi pa rin siya nawawala ng kanyang pagmamahal sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya at kay Laura. Pinapakita nito ang isang taong may mabuting puso at nanatiling matatag kahit sa harap ng matinding pagsubok. Ang aral sa bahaging ito ay dapat iwasan ang inggit at kasamaan at sa halip ay pairalin ng kabutihan, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Dahil ang mga ito ay tunay na nagpapakita ng dangal at pagkatao ng isang tao.